Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay muli pong nagbabalik at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong balita ng SMNI at syempre po yung inilabas po. Naglabas po ang kampo po ng ating Vice President Sara Duterte at isinapubliko po ang ilang mga ebidensya dito po sa nag-aakusa sa kanya na nakakulong na si Madriaga at nagagamit po ng mga masasamang tao sa ating lipunan. Hindi po ba? Ito po, umpisahan po natin panuorin at pakinggan po. Ito pong inilabas at isinapubliko po ng mga ilang ebidensya po, mga kababayan. Inilabas ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang ilang ebidensya sa publiko na nagpapatunay anila na sinungaling si Ramil Madriaga. Si Jason Rubrico sa report. Sa isang Facebook post, ibinunyag ni Attorney Paolo Panelo ang mga dokumento at testimonya na umano'y nagpapatunay na walang ugnayan si Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga. Yung affidavit ni Attorney Ryan Kilala, ang pinapatunayan nun is hindi talaga magkakilalang personal si VP Sara at si Ramil Madriaga. Kasi ang backstory nito is ang magkaibigan talaga ay itong si Ramil Madriaga at si Ryan Kilala. So alam ni Ryan Kilala yung totoo dahil naging kaibigan niya itong si Ramil Madriaga. Batay sa affidavit ni Attorney Ryan Kilala, isa sa mga testigo sa kasong perjury laban kay Madriaga, pinabulaanan nito ang aligasyon na inutusan ng bise si Madriaga na buuin ang grupong Isip Pilipinas. Ayon kay Kilala, siya mismo ang nag-ayos ng unang virtual meeting ng Isip Pilipinas kay VP Sara noong October 2021. Patunay umano ito na walang direktang ugnayan ang dalawa bago ang naturang ganap. Malaking bagay ito kasi doon sa affidavit ni Madriaga, sinasabi niya na 2018 pa lang, nagtatrabaho na siya kay VP Sara. So, anong ibig sabihin? Kung si Attorney Ryan ang nag-arrange ng first meeting between Isip Pilipinas and si VP Sara, di nangangahulugan na hindi totoo na magkakilala na sila at nagtatrabaho ng matagal si Ramil Madriaga kay VP Sara. Dagdag pa ng kampo ng bise, hindi rin inimbitahan si Madriaga sa inauguration, isang detalyeng kumukontra sa kanyang pahayag na matagal na umano siyang malapit kay VP Sara. Sa halip, si Kilala ang opisyal na inimbitahan bilang kinatawan ng Isip Pilipinas. At nakadalo lamang raw si Madriaga bilang kapalit base sa screenshot ng RSVP na nagpapatunay na hindi siya kabilang sa orihinal na listahan ng attendees. Kung talagang close ka sa pamilya Duterte, close ka kay VP Sara, inutusan kang gumawa nitong campaign support group na Isip Pilipinas, bakit hindi ka naimbitahan? Yun nga yung purpose ng inauguration para pasalamatan yung mga tumulong, 'di ba? Pero hindi ka naimbitahan, ang naimbitahan ay itong si Attorney Ryan Kilala. Giit ni Panelo, hindi tugma ang mga pahayag ni Madriaga sa mga ebidensyang kanilang inilatag, lalo na sa usapin ng umano'y matagal na relasyon nito sa bise. Binigyang diin pa ng kampo ng bise na may malinaw na basihan ang kasong perjury laban kay Madriaga. Pinapakita lang namin na meron talagang basehan yung kasong perjury versus Ramil Madriaga. Compare natin to kay Ramil Madriaga, yung affidavit niya, actually wala namang attachment yun eh. Walang kahit isang evidence na naka-attach dun sa affidavit niya. Ang naglalabasan is yung nasa online, internet, sa social media. Dun lumalabas yung mga di umanong ebidensya niya. Kumpiyansa ang kampo ni VP Sara na walang basehan ang maligasyon laban sa bise at lalabas ang totoo na sinungaling si Madriaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Alam na naman po natin mga tambay na talagang yan naman po ay sindikato. Di umano. Hindi po ba? Sindikato naman po talaga yan. Dahil alam naman po natin kung sino po nasa likod niyan. Hindi po ba? At yan po'y pinatotohanan kung sino po ang labas-pasok po at nakikipagkita po dyan kay Madriaga. Hindi po ba pumutok na yan sa balita? Si Tonyo at yung mahilig sa saba, si Saba Queen.
Hindi po ba ang mga nasa likod po niyan? At alam naman po natin, yung mga tao na yan ay hindi po titigil hanggang hindi bumabagsak ang mga Duterte. At nagamit po yan ng gobyerno, di umano, sa buwatan. At ginamitan po yan ng pondo. May pondo po yan. Ayon po sa ating mga soldiers at ex-marine, may pondo po yan. Pinondohan po yan. Pati nga yung impeachment may pondo. May mga sobre. May mga maleta. Hindi po ba? Pinatotohanan po yan ng mga Marines, ng ating mga ex-Marines. Hindi po ba? At yan po, nilinaw po ni Attorney Paulo Panelo, mga kabayan, na talagang puro po kasinungalingan ang mga inilabas na affidavit at sinasabing ebidensya nito pong ni Madriaga. At napakahirap pong mahirap pong pagkatiwalaan. Hindi po ba? Dahil hindi po siya, wala po siyang kaugnayan sa ating Vice President. At meron pong kaugnayan yung si attorney. Hindi po ba? Yung sinasabi po ni Attorney Panelo. Hindi po ba si attorney kakilala? Mga kababayan. Siya po ang may kaugnayan at siya po ang may kakilala sa Vice President dahil nga po sa kampanya. Nakatulong po sa kampanya at siya mismo ang imbitado. Siya po yung lumabas lang na parang proxy dahil hindi po nakarating si kakilala, mga kababayan. Kaya dito po malalaman mo po, mga tambay, na talagang kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi po ba? At napakahirap paniwalaan itong si Madriaga. Dahil unang-una, ikaw, paano ka papatulan ng Vice President na maging security ka niya? Una-una may kaso ka ng kidnap o ransom. Hindi po ba? Kailanman ay hindi kukuha ng security niya at sinasabing pagkakatiwalaan ang mga tao na merong mga background, lalong-lalo po mabigat ang kaso. Hindi po ba? At isa pa, mga kababayan, wala siya sa listahan. Wala siyang record. May record lang po sila doon po sa gumagamit sa kanya. Doon siya nagkaroon ng record dahil nagamit siya. Nagamit siya sa kasinungalingan at siyempre po sa politika, pagpapabagsak sa Vice President. At siyempre yung gumamit po dyan kay Madriaga, alam na po natin yan. Takot na po yan. Dahil pag once pong maupo ang Vice President, mga kababayan, tapos na po sila. Tapos kang bata ka. Lalo-lalo po yung mga pinagagawa nila. Mga kababayan, sangkot sila sa pagnanakaw. May mga sobre, maleta. Lalo-lalo pagdating pa sa ICC, sangkot pa rin sila sa ICC. May pera pa rin involved sa ICC ayon sa mga Marines. Kaya po yung mga tao na yan ay talaga pong wala pong pupuntahan yan. Lalo-lalo pag nasa Pilipinas yan at hindi nakaalis yan. Mga kababayan, ang pupuntahan lang po ng mga tao na yan ay kulungan umano, mga kababayan. Kaya po malinaw po at mula pa naman umpisa yan, hindi naman po nila tinantanan yan. Ang Vice President at ang pamilya Duterte ay never po nilang tinantanan. Pag-upo, lahat po ng pinangako nila sa taong bayan, sa mga Pilipino ay puro budol. Binudol lang po ang Pilipino. Sa dami po ng ipinangako na gagawin, na pagagandahin at iaayos at mas hihigitan pa ang ginawa ng dating Pangulong Duterte, ay ito po ay puro pambubudol lamang. Hindi po ba? Komento na inyong lingkod. Puro pambubudol lamang ang ginawa sa atin. Hindi po ba? Hindi naman po ang ginawa ay ang kanyang mga ipinangako. Ang ginawa, puro po issue ng pagnanakaw at pamumulitika at pabagsakin ang mga Duterte at ang mga kaalyado nito nang hindi na makabalik sa kapangyarihan. Hindi po ba? Yan po ang tinrabaho. Paano mo pagkakatiwalaan ng gobyerno na mismo sila ang naging Judas at Taksil? Hindi po ba? Lalong-lalo sa ating soberenya at lalong-lalo sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Napakahirap pong pagkatiwalaan ang mga ganyang klaseng tao na walang utang na loob pa, mga kababayan. Yan po, malinaw po lahat ang sinabi po ni Attorney Paulo
Panelo sa kanila pong sinampa. At sinampahan po nila ng perjury po yan. Dapat lang po lumabas ang katotohanan. Dapat po talaga sampahan ng kaso yan si Madriaga. At nang malaman po at lumabas ang katotohanan kung sino po ang nasa likod ni Madriaga. Napaka-importante pong yan lumabas at pumutok at sumingaw at malaman po ng taong bayan ang nagpapatakbo at nagpapaikot sa likod ni Madriaga. Hindi po ba? At alam naman po natin ang ginagawa po ng Kongreso dyan. Saan ka ba naman nakita? Pati ang Kongreso. Ikaw ang kukuhanan ng testigo. Ikaw ang kukuhanan ng ebidensya. Wala pa silang matibay na ebidensya, ini-impeach ka na. Yan po, ganyan po nagagawa ng maleta at ng pera ng taong bayan, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa kay Attorney Paulo Panelo. Mabuhay po kayo. At syempre po sa ating Vice President, Sara Duterte, mabuhay po kayo. At sana lagi po kayong maingatan sa kapahamakan. At syempre po, dasal po namin yan na maingatan po kayo. At ang inyo pong buong pamilya, ang buong sambayanan, at ang pamilya nyo po. At syempre po, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Maingatan din po. At mailayo sa kapahamakan at madugtungan po ang buhay at kalakasan. At makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Thank you po. At syempre po, maingatan din po ang ating buong sambayanan. Isama na rin po natin ang ating mga soldiers at mga ex-marine na maingatan din po tayo sa kapahamakan. At isama po natin sa ating mga dasal. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At thank you rin po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po mga kababayan. Paalam po muna. Ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye.